Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat, and for today's vlog-vlogan, ito na nga ang aming pag-prepare para sa aming Baguio trip guys before ng birthday ni Dane Ethan. And ito nga ang inaayos ko dito guys is gamit ko and gamit ni Dane Ethan kasi yung papa ni Tantan is may another bag siya. So may na-receive kasi siyang gift last year, Christmas gift, yun daw yung gusto niyang gamitin kaya edi go! Ayan guys, habang nagpe-prepare nga ako, so ganito pala ako mag-ayos ng gamit guys. May mga pouch na lagayan yung mga underwear para nakabukod tapos lahat ng mga anong tawag dyan guys, yung mga shampoo, sabon. So nakabukod-bukod din yan guys para mabilis mahanap. Kasi pagka hindi siya naka-pouch guys, ang gulo-gulo ng bag, diba? So ayan guys, para organize lahat. And syempre guys, pag aalis tayo, huwag natin kakalimutan ang magbaon ng mga gamot-gamot. So ako guys, nagdadala ako ng para sa akin guys sa allergy ko. Tapos, basta mga iba pang gamot na basic na gamot na kakailanganin kapag nagti-trip tayo. Ti-trip? Pag may trip tayo. And syempre guys, hindi mawawala ang alcohol and syempre mga konting pampaganda. Charot guys, ngayon na nga lang ako nagbabawi sa sarili ko kasi before talaga guys wala akong pang-paayos talaga. Pang-ayos sa aking itsura. So, feeling ko kasi tumatanda na talaga ako kaya nag-aayos-ayos na ako ulit ngayon. And syempre guys, nagbabaon nga din pala ako ng mga candies and Vicks para sa aming mga mahihiluhin sa biyahe. Ayan guys, ayan yung mga need natin. At dahil nga aalis na kami ng madaling araw guys, ay binuksan ko na nga itong aking ipon serye sa birthday ni Dane Ethan. And ito nga po ay umabot ng 5,800 pesos. So inipon ko to guys, nag-start ako nung December 1. Ang ginawa ko nga dito guys sa aming munting tindahan ay kumukuha ako ng 100 pesos na 20 pesos coin. Ano siya guys, ayun, simula December 1 hanggang January 26. So umabot siya ng 5,800. And ayun nga guys, malaking tulong siya kasi halos ano din namin to pang budget din namin sa aming Baguio trip. Kaya guys, hindi din siya masyadong kawalan sa inyong mga munting tindahan kasi hindi ba siya masyadong mararamdaman. Kasi nga coins lang naman yung kinukuha ko. And take note guys, 100 pesos lang yan ha. Kinaumagahan nga guys, ito guys, nakasakay na kami sa bus nito. Hindi ko na nabidyohan yung ibang ganap namin ng pagkagising kasi 4:30 ay hindi, 3:30 na rin kasi kami bumangon and ayun nga gahol na kami kasi need nga naming makaalis ng 4 AM. So tapos guys nung 4 AM nga pagkaalis namin and nag-antay kami ng mga jeep, ng mga small bus na dumadaan sa MacArthur Highway, dun sa highway sa may labasan ng kanto nung papunta sa'min. Guys, inabot na kami ng 4:30 wala pa ring guys, dumadaan na mga sasakyan. Kasi ang plan sana namin is sasakay nga kami ng jeep papuntang Monumento or Balintawak. No, Monumento pala. Para dun na kami sasakay ng bus papuntang sakayan ng bus. Ganon. Ang kaso nga wala siyang dumadaan. Ang ending guys, naglakad kami papuntang Marilao na palengke and sumakay kami ng tricycle papunta sa sakayan ng bus sa Patubig. So doon na kami nakasakay. Luckily talaga guys na nakasakay kami kaagad doon kasi pagbaba namin ng tricycle guys, ay meron na ngang bus doon guys na pa Santa Cruz na naghihintay na. And pagkasakay nga din namin doon guys is ilang minuto lang din is umalis din kaagad yung bus kasi nga madaling araw naman yun, hindi talaga siya punuan. So ito guys is malapit na kami sa babaan ng bus. And pagkababa nga namin sa bus guys, tatawid ka lang ng lane, sa kabilang lane diretso ka lang. Matatanong mo naman guys yung mga sakayan ng bus. Ayun, and nakita nga namin yung Genesis bus and sabi ko nga, dun kami sa Joy Bus. Kasi nga guys, may kaibigan ako, kaklase ko before na una sa aming nagbagyo. And ayun nga, tinanong ko siya and mas maganda daw yung Joy Bus kasi daw wala daw stop-stop yung Joy Bus. Kasi yung Genesis nga yung nasakyan nila, maraming stop-stop over, ganun. And ayun nga, kaso pagdating nga namin dun sa Joy Bus is walang bus. Tapos nagtanong kami anong oras yung dating ng bus. 2 PM pa daw kasi schedule daw yun. May darating ng 10 AM kaso yung may stop-stop over din. Kaya sabi niya, doon na lang kayo sa Genesis, aalis na yan ng 5:45. So, kaya ang nangyari guys, sa Genesis na lang kami sumakay. Itong Genesis bus naman guys is meron siyang tatlong stopover. So, una guys is sa Dao, Pampanga. The second one is sa Tarlac. And the third one is sa Pangasinan sa Urdaneta. So, ayun guys. And nag-i-stop yung bus ng 10 minutes to 15 minutes para umihi, kumain, magkape, kung ano yung gusto nyong gawin. So, pwede siya guys. Kasi binibilang naman nung konduktor kung lahat ba ng mga pasahero is nakasakay na. Alam niyo ba guys na yung original plan namin sana is sa Dao na lang kami sasakay ng bus papuntang Baguio. Kasi nag-search nga ako ng mga Joy Bus, Genesis.
na ang ruta nga is dadaan din naman sa Dao. Para mas mabilis na lang sana yung magiging biyahe namin kasi imbes na yung pupunta pa kami ng Manila, eh, pa-Dao na sana kami. So gano'n, ang kaso nga lang, ayun nga baka hindi kami umabot sa check-in time namin kasi guys ang check-in time namin is 2 PM. Kaya sabi ko baka mamaya traffic ganyan gano'n. So agahan na lang namin umalis para sure mas mabuti na kasi yung maaga kaysa yung late. Kasi guys sa hotel may tinatawag sila na no-show gano'n. Ano ba tawag dun, no-show? Basta no-show yata yun, yung kapag hindi kayo umabot sa oras ng check-in, so ano na yun guys, parang anong tawag dito, wala, hindi na siya refundable, ganun. Or magdadagdag kayo, basta parang ganun guys, di ko na ano, di masyado nagbasa guys eh. Anyway guys, dumating na nga kami dito sa unang stopover. So, nandito na kami sa Dao. So, bumaba niyan yung asawa ko para umihi. So, dito ko lang din napansin guys na meron palang charging station dito sa bus. So, ayan guys. Ang kaso, ang problema, yung charger namin is naisiksik ko nga dun sa malaking bag, which is nandun sa ilalim nitong bus. And ito naman guys is sa pangalawang hindi pala, pangatlong stop na namin 'to, yung sa Tarlac guys hindi ko na na-videohan kasi parang as in paradahan lang siya ng bus tapos ihian lang yung meron dun. And ito nga sa pangatlo guys sa Urdaneta. So ito maganda guys kasi meron siyang canteen, may bilihan ng pasalubong, may CR ganyan. Guys, magbaon kayo ng maraming barya kung pupunta kayo ng Baguio. Kasi guys, halos lahat ng mga stopover, lahat ng ihian kailangan may bayad. So, ang bayad nila guys is 5 piso to 10 pesos guys. Ayan. And pag Mom, we opened the doors already. Already? It's so scary. So, nililibang-libang ko lang yan si Din Ethan guys kasi medyo nahihilo na siya and ako din talaga guys medyo nahihilo na ako. Yung asawa ko din nahihilo na kasi guys puro paikot na yung daan and matarik na nga siya kasi nga guys pa Baguio na tayo nito so malapit na tayo sa Baguio. So makikita mo na yung baba, yung mga bahay guys, nakakatakot, nakakalula, ganun. So ayan ha, may balak pa akong mag-flight attendant dati tapos takot naman pala ako sa matataas. Charot. Ayan nga guys, nasa part na yata 'to ng Benguet and ang ganda na talaga ng mga tanawin dito guys, sobrang panalo na. So ito talaga yung pinakagusto ko 'pag bumabiyahe guys, yung magagandang tanawin. So busog na busog talaga yung mata mo dito. Ma, Century School Bus sa baba. Pagbaba namin ng bus guys, so nasa tapat lang siya ng SM Baguio. So naglakad-lakad lang kami guys, dinala kami ng aming mga paa dito sa Session Road and ang daming ganap sa Session Road 'pag Sunday. So 'pag Sunday lang pala may ganap guys, ayan ang daming mga naka-costume, tapos may mga nagdo-drawing sa kalsada, may nagpe-painting, may ano maraming bilihin. Pero kami guys, ang una naming hinanap talaga is kainan kasi guys nagugutom na talaga kami kasi alam niyo naman 4 AM kami umalis ng bahay and hindi nga kami nag-almusal so nagkape lang talaga ako no'n nung umaga. Eh, yung anak ko guys, puro ngat-ngat-ngat-ngat lang ng snack sa bus ang aming ginawa kaya wala pang laman yung tiyan namin na kanin. So, sobrang gutom na talaga kami nito. Kahit may kainan naman sa mga stopover guys, hindi talaga kami kumain kasi guys natatakot kami baka mamaya sumuka kami. Kasi nga pagka after mo kumain naalis agad yung bus, o 'di ba nakakahilo kaya hindi na lang kami kumain sa mga stopover and nagdesisyon na nga lang kami na pagkababa na lang ng bus para at least hindi na kami hilo. Tas dito nga banda sa as in tapat lang 'to ng Session Road, sa Session Road lang 'to, may ano dito guys, umi-stop kami, ito. So, nakikita ko na rin 'to sa TikTok guys, eh, itong kainan na 'to, eh, pero hindi ko na ano yung pangalan niya. Pero nung ito guys, sa menu niya nakita ko ano yun, Point Grill, ano ba? Basta Point View Grill? Basta nakita ko na din 'to sa TikTok na maraming kumakain dito na medyo sikat din siya dito sa Baguio. And guys, ang mamahal ng food niya. Oo guys, kuripot talaga kami, mahal na sa amin dito guys. Ang mamahal pala talaga ng bilihin dito sa Baguio. So dito sa kainan na 'to guys,
Ayan, papakita ko sa inyo yung mga price nila. Ayan, ang dami niyong pamimilian. So, ang sasarap ng mga pagkain nila tignan guys. Pero ang sasarap din ng presyo. Ayan guys, yung pangalan nila Point Grill. So, ayan. Pwede niyo siyang i-search kasi alam ko nga sikat nga din ito sa TikTok. So, ayan guys yung mga bilihin nila and ang mamahal. Pero guys, yung sabaw nila kasi nga guys gusto ko talaga ng mainit na sabaw. Kaya nag-order yung asawa ko ng sinigang. Sinigang ba yun? Sinigang yata yun. Tapos nag-order din ako ng malutong, yung chicken fillet nila with pineapple, sweet sauce, basta gano'n. Ano ba 'yan, hindi ko masyadong maalala kasi guys. Ayun, kasi gusto ko yung malutong para naman kay Tantan kasi nga mahilig siya sa malutong. Ang kaso guys, 'di siya malutong. So, ayun guys, ang rate ko sa food nila na ito guys, yung kinakain ko, yung chicken fillet nila is 50 lang. 50 out of 100 kasi guys hindi ako nasarapan kasi hindi siya malutong. So, parang ang tawag dito guys, malusak yung loob nung chicken fillet, gano'n. Kaya hindi ko siya bet, pero masarap yung sabaw nila guys. Siguro yung ibang mga ano nila masarap. So, ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys na nagpe-painting. So, hindi pala painting, drawing pala yan guys. So, ang galing ni tatay, ang galing niya mag-drawing. Sabi ko nga kay Tantan, pa-drawing siya, remembrance, ayaw niya. And ito na nga guys, naglalakad kami papuntang Burnham Park kasi nga yung hotel namin na 456 Hotel is 10 minutes walk sa Burnham Park. So grabe guys, nakakapagod pala. Sobrang nakakapagod pala yung 10 minutes walk. Hotel kasi ang layo. Wait, stop. Bibidyohan ko lang yung hotel natin. Ang layo. Walking distance lang daw yan. Ito nga guys is nasa Burnham Park na kami. So sinundan lang namin yung way papunta doon sa aming hotel and lakad nga lang kami dire-diretso lang guys ng diretso. And ito nga guys is paakyat na sa mismong hotel namin. Ano siya guys, sobrang tarik niya na kalsada, as in sobrang taas talaga. So makikita mo yung pagkataas niya talaga sa personal guys. Hindi masyadong halata dito sa video pero sobrang tarik niyang kalsada na yan. Nakakatakot. Pag pababay lakad mo para kang dedire-diretso diyan talaga as in. So ito na yata yung pinakamatagal na 10 minutes ng buhay namin guys. Kasi sobrang hirap niyang lakarin na paakyat sa taas. So, mas pipiliin ko pa yata guys yung 30 minutes walk kaysa sa 10 minutes walk na ganito katarik. And ayan na nga yung aming hotel guys, natatanaw ko na. Sobrang lapit na namin, paikot na lang siya guys. Grabe kalayo. Pagod. Ang layo ng nilakad. O, 'di ba guys, grabe yung hingal ko talaga diyan guys. Lahat kami guys hingal na hingal diyan. Buti na nga lang guys at hindi nagpapakarga nito si Dean Ethan and nakikilakad din kahit hinihingal din talaga siya. So, kawawa din. Kaya kayo guys, ang tip ko sa inyo guys, kapag pupunta kayo ng Baguio, ang hahanapin yung hotel, yung ano lang guys, as in tapat lang or 5 minutes walk, wag yung 10 minutes walk guys kasi sobrang layo niya. Anyway guys, ito na nga yung aming hotel ay natatanong ko na 456 Hotel Le Grande. So ayan ganun. Dahil masyado nang mahaba itong aking vlog guys, ipapart 2 ko na lang guys yung aming gagawin ng hapon kasi guys masyado na 'tong mahaba and ayun nga. So hanggang dito na lang ang aking vlog guys. So abangan niyo na lang yung aking susunod na video. Thank you for watching. Bye!